Mga grass cutter lang po tayo pala ngayon mga kaibigan sa ating dito sa ating hideout dahil marami po mga kukun. Payo ko lang pala sa inyo mga kaibigan, advice ko lang po na once na bumili po tayo ng grass cutter ay huwag tayong bumili ng ganitong uri ng grass cutter na recharge sapagkat rechargeable o chargeable sapagkat madali lang to malubat, mga 2 to 3 minutes ay malulubat na po mga kaibigan, kaya abala po sa ating mga ginagawang pag putol mga damo-damo no. Maganda sana to gamitin kaso magaan na siya, kaso ang disadvantage lang ito ay napakadaling malubat po nito, kaya tagal matapos ang ating trabaho no, na pagpuputol na damo. Mas maganda pala bilhin natin mga kaibigan yung grass cutter na di gasolina o yung diesel, kahit medyo mahal-mahal konti pero maganda yun sapagkat mabilis lang po tayo makakatapos nun sa ating mga ginagawa, lalo na pag malaki na yung mga pinuputulan natin ng damo no, ating mga kinakater, sapagkat matagal po yun, depende po sa atin kung gaano katagal natin gamitin. Hindi kagaya nito na 3 minutes lang o 2 minutes ay malulubat na, saka mahina po ito mga kaibigan. Kaya advice ko lang sa inyo na huwag po tayong bumili ng ganitong uri ng grass cutter. Simulan na po natin pala mga kaibigan. Ipakita ko lang po sa inyo paano ito gamitin. 2 to 3 minutes ay malulubat na po ito mga kaibigan, no? Kaya napakaabala po sa ating mga trabaho to, kaya dahil i-charge na naman natin po ulit at hindi tayo makakapagpatuloy sa ating operasyon, no? Sapagkat kailangan pa natin i-charge, kaya mas maganda bilhin natin na grass cutter ay yung diesel or yung di gasolina. Ano po ang ating pag grass cutter, no? At mamaya po konti nito ay malulubat na naman to, kaya kailangan na naman natin i-charge uli. Kaya aware po tayo, no? Pag bumili po tayo ng grass cutter ay hindi ganitong uri ng grass cutter na recharge o rechargeable, sapagkat napakaabala po sa ating mga ginagawa, no? Dahil hindi po ito maging tuloy-tuloy ang ating operasyon sapagkat malulubat agad ang ganitong oring grass cutter. At kung nakatulong po sa inyo mga kaibigan ang ating video, no, ay maaari po tayong mag-subscribe ng ating munting channel, parang suporta na rin. At salamat nga po pala sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod at God bless po. Isa pa po pala mga kaibigan, no, sa aking payo na huwag tayong bumili ng ganitong uri ng grass cutter sapagkat mahina nga po pala ito mga kaibigan. Sa tuwing na po luputan po ito ng damo ay hindi na po ito umiikot mga kaibigan, dahil mahina nga po pala ito. Iba talaga yung diesel or yung di gasolina na 4-stroke dahil malakas yun umikot. Ito ay napakahina po nito mga kaibigan. Akit na po tayo. Yan po ang mga kahoy natin tinanim mo. Kaya kailangan magtanim po tayo ng maraming kahoy ngayon para mapalamig ang ating paligid. Yan, may mga napir po din pala tayo itinanim dito. May avocado rin. Ganda talaga pag may mga puno mga kaibigan na ating mga itinanim, sapagkat ito ang dahilan kung bakit lumalamig ang panahon, ang hangin sa paligid natin, sa area natin, sapagkat na-absorb po nila ang init ng temperature. Dito na po tayo sa ating munting hideout. Ito po ang bandang likuran. Sa likuran po tayo ba? Nasa bandang silangan po ang likuran nito.
paikot ang mga kahoy na itinanim natin. Mga puno yan ng Gemalina. Kaya once na lumaki yan, kung ipagkakaloob ng ating makapangyarihang Diyos ay talagang mas lalo pang lumamig dito sa area natin at maraming mga ibon ang dadapo dyan ang titira, no? Kaya sinadya talaga natin yan na taniman ng maraming mga kahoy, nakahilira na puno ng mahogany at Gemalina. At yung ano yan, yung area dyan, nilagyan natin ng gutter nose para hindi itaboy ng ma-wash out ang topsoil ng lupa. Once na mag-garden po ang ating kapatid dyan ay nilagyan ko na po yan ng gutter para harang na rin para matrap ang mga topsoil at hindi ma-wash out. Okay.